Isang pinagpalang araw po sa ating lahat na mga sumusubaybay sa ika-31 yugto ng ating daily devotion. Ito po ay may temang ang latest encounter ko with Jesus. Actually po, ito pong i-share ko po is life testimony ko po. Then, kung paano ko nakilala ang Lord. Kung paano niya binago yung buhay ko. At kung paano ko siya nakilala na mas malalim. Kahit noon na hindi pa ako born again Christian. Bali ito pong i-share ko, naalala ko lang po nung last devotion ko po. Nung time na huling simbang gabi po sa Mother Church, CLF, nung huling-huli po. Then after po nun, nung 12 midnight po, nagkaroon po ako ng devotion na gusto kong makausap ang Lord, gusto ko siyang makasama, gusto ko siyang makausap uli gaya ng dati. Although noon pa naman nag-devotion talaga, may daily devotion, personal, pero nung time na yun, iba talaga yung nangyari. Nung time na yun, pinaalala sa akin ng Lord yung pagbabagong ginawa sa buhay ko. Unang-una, sa pag-aaral ko, hanggang makatapos ako, hanggang magkatrabaho ako. Sobrang napakabuti ng Lord sa buhay ko at marami siyang pinaalala sa akin, marami siyang pinarealize sa akin na syempre alam ng Lord yung mga pinagdadaanan ng bawat isa sa atin, lalo na ako. Actually, hindi talaga maayos ng family ko, talagang magulo. Pero sobrang thankful ako sa Lord kasi binibigyan niya ako ng kalakasan, binibigyan niya ako ng katatagan ng loob kung paano ko malalagpasan yun. Kaya nung time na yun, sobrang napakabuti ng Panginoon sa akin na pinaalala niya sa akin. Sige po, bago po magpatuloy sa aking testimony na encounter ko sa Lord, maaari po bang umusal po tayo ng maikling panalangin sa araw na ito. Hallelujah Lord, hallelujah Jesus, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na ibinigay nyo sa akin, Panginoon. We thank you, O God, sa lahat, Panginoon, ng blessing, O God, Panginoon, sa good health na ibinibigay niyo sa akin, O God. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay tunay na mabuti at mabuting, Father God, sa lahat ng oras, O God. Never niyo akong iniwanan, Father God, sa lahat ng hamon ko sa buhay, sa lahat ng pagsubok, sa harap ng hirap, Panginoon. Ikaw ang siyang nag-guide sa akin, O God. Ikaw ang nagbibigay ng kalakasan sa akin, Father God. Salamat, Lord God. Maging ang mga makapanginig nito, Lord God, na Panginoon, makapulot sila, Panginoon, ng blessing, O God, Panginoon, at makakatanggap ng word sa inyo, O God. Thank you, Lord, na Panginoon, na aming pagsasaluhan, Lord God, na itago niyo ako sa inyong likuran, O God. Nawa, Panginoon, ikaw lamang ang maitaas, mapupurihan, at mabigyan, Panginoon, ang pasasalamat, Lord God. Salamat, Lord. I-guide mo ko, Panginoon, hanggang sa matapos ko, Panginoon, ang aking pag-share, O God, ng encounter ko sa iyo. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ito po, i-share ko po sa inyo yung word na ibinigay sa akin ng Lord. Yung sa, hindi po, makipagbukas po tayo sa Santiago 1, verse 2 to 4. Ito po ang sabi sa Santiago, chapter 1, verse 2 to 4. 2. Mga kapatid, magalala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. 3. Dapat niyong malaman na napatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. 4. At dapat kayo magpatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. So yun po, no. Gaya po nabanggit ko sa inyo, ito rin yung life verse ko po na aking pinangahawakan na ibinigay ng Lord sa akin, na every time na aabot ako sa point na parang hindi ko na kaya yung problema ko, naalala ko lang tong inaan ng Lord sa akin na sa Santiago na magpakatatag, saka
sabi nga 'di ba, magalak tayo sa tuwing nakakaranas tayo ng mga pagsubok kasi alam natin diyan tatatag yung pananampalataya natin. So dito pinatunayan ng Lord kung gaano siya kabuti sa buhay ko, kung gaano niya siya nagmamaneho ng buhay ko. At alam ko na ang Lord is may malaking plano sa akin, lalong-lalo na sa family ko. So itong testimony ko gusto kong i-share sa bawat isa na magkaroon din ng aral sa mga kabataan, lalo na yung mga nanonood, na mahirap ang buhay pero ang tanging kakapitan lang natin ng Panginoon. Hingin lang natin sa Lord na nakausapin tayo. Actually, ang Lord naghihintay lang sa atin yan. Naghihintay lang na kausapin natin. Tayo lang minsan nakakalimot. Minsan, prayer na lang, nakakalimutan pa. Pero lagi natin tatandaan na ang Lord is lagi nag-aantay sa atin. Sobrang yung verse na to, talagang pinanghahawa mo talaga. Kasi, biruin mo, ang Lord na ang nagbigay ng salita. Ang Lord pa ang nagpapalakas ng loob natin. Kung sa tingin mo nahihirapan ka, sa tingin mo na stress ka, sa tingin mo patong-patong na yung problema mo, try mong i-open yung salita ng Lord at makikita mo ang sagot ng Panginoon sa'yo. Kaya to sobrang thankful ako sa Lord kasi hindi lang niya pinaranas sa akin yung kabuti niya, kundi pinaparanas niya sa akin yung bawat salitang ibinibigay niya sa akin. Salamat sa Lord kasi binigay niya kung ano yung hinihingi ko sa kanya, na makausap ko siya, na makaniig ko siya, at lalo na makatanggap ng word mula sa kanya. Kaya sobrang hirap maging isang Kristiyano, pero ang masarap doon, kilala mo kung sino yung sinusundan mo, kilala mo kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran mo, at hindi lang nawawalang bahala yung oras na ibinibigay mo. Kaya salamat sa Lord kasi sa kabila ng mga naranasan ko sa buhay, struggle, pagsubok sa pamilya, sa pag-aaral, hindi niya ako binitawan, hindi niya hinayaan na malugmok ako sa kung ano man yung paghihirap na naranasan ko. Siguro kung wala akong Lord sa buhay ko, siguro isa na rin ako, baka may addict na ako, hindi kaya may mga anak na ako. Yun, sobrang yung pinarealize sa akin ng Lord kung paano niya ako binago at kung paano niya pababaguhin yung buhay ko, kung paano niya ako ginagamit bilang isang tagapaglingkod niya. Ito na nga, Lord ay mabuti. Sabi niya, di ba, magalak tayo kung nakakaranas tayo ng mga pagsubok, dahil yung pagsubok ko yun yung magpapalakas sa atin. Yung pagsubok ko yun yung magpapaalala sa atin na may Diyos naghihintay sa atin, na humingi lang ng tulong. Di ba kung napapansin nyo, may nababalitaan tayo mga nagpapakamatay, may nababalitaan tayo na sobrang nadidepress. Yun yung pinakaiba na may Lord ka sa buhay mo. Kasi pag alam mong namumblema ka, pag alam mong may mga suliranin ka na hindi malutas-lutas, alam mo kung kanino mo iaandog. Yun na kay Jesus Christ. Panindigan lang natin yung pinanghahawakan sa atin ng Lord, yung mga pangako niya sa atin. Sabi niya nga, magalak tayo eh. Ibig sabihin, maging masaya tayo. Kasi sa totoo lang, hindi lang naman ikaw yung nakakaranas sa mga pagsubok, di ba? Sabi sa St. Corinthians, di ba? Na hindi lang ikaw yung nakakaranas ng pagsubok. Hindi lang ikaw, yung iba din, diba? Sa pamilya mo, kaibigan mo, ka-church mo, diba? Mga pastor, yan, nakakaranas din yun ng mga. Pero ang Lord siyang nagpapalakas sa atin. Tandaan natin na sa bawat oras, minuto, segundo ng buhay natin, lagi nakantabay ang Lord. At kung tayo ay tunay nga sumusunod sa Lord at nagpapasailalim, lagi natin tandaan na may binabago ang Lord sa atin. Kaya ako sobrang natutuwa ako yung pagbabagong ginawa sa akin ng Lord compare noon hanggang ngayon, na yung parang nag-aaral ako ng college, hindi ko na kaya, saan ako kuha ng pambaon, sino magbibigay sa akin, sino magsusustento sa akin. Pero ang maganda doon, ang nakakatuwa doon, hindi ko namamalayan, napuprovide pala ng Lord sa akin. Hindi ko lang napapansin at na-realize ko nung simulan tumungtong ako sa silap na botas, may purpose pala kung bakit nangyayari mga bagay na yun.
Nung time na nahihirapan ako mag-aral kasi wala akong baon. Share ko lang din na nung first day ko sa college, handa ko yung baon ko nun, 14 pesos. Ngayon umalis ako ng bahay, naglakad ako mula pabahay hanggang sa Hulo. Naglakad lang ako actually. Then, kumakay ako ng jeep, makiusap ako sa jeep na pwede 5 pesos lang ibayad ko. Estudyante naman po. Pumayag naman. Salamat sa Lord. At ina-guide niya ako. Sinusustentuhan niya ako. Diba? Hindi man financially, kundi although financially din. Kumbaga, yung kalakasan, katatagan ng loob yung ibinigay niya sa akin. Yun yung ipinagpapasalamat ko sa Lord. And then, hanggang nakapagtapos ako ng college. Salamat sa Lord. Kasi, binabago niya, unti-unti yung buhay ko. Mula noon hanggang ngayon, napakabuti ng Panginoon sa akin. Na hanggang ngayon, may trabaho na ako. At nabibili ko naman yung gusto ko. Nakapagbili naman sa mga magulang. Nasusuportahan naman yung mga kailangang suportahan. Salamat sa Lord kasi hindi niya ako pinabayaan. Hindi niya ako pinagkulang. Totoo nga yun. Ang taong sumusunod at tunay na sumusunod sa Lord, never niyang pagkukulangin. Never niyang gigipitin. Never niyang walang maiiyahan sa pagkainan. Konting ulam lang, masaya na. Kasi ibinigay ng Panginoon yun. Salamat sa Lord sa buhay na ibinigay niya sa akin na hanggang ngayon is kinagamit niya ako. Na patuloy na alam ko na malaki ang plano sa akin ng Panginoon at pinagkakatiwala ko sa Kanya. Kung may mga bagay pa naman akong hindi na-accomplish, pinagkakatiwala ko sa Kanya. Sabi ko nga hanggang nabubuhay ako, yung buhay ko pinagkakatiwala ko sa Kanya. Ingatan niya ako yung good health, huwag niya hayaang magkasakit. At salamat sa Lord sa salitang ibinigay niya sa akin na muli nabuhayan ako ng loob na actually last year sa sobrang daming pagsubok na dumating talaga. Sobrang mabibigat na pagsubok pero salamat sa Lord at natapos ko yung taon na hindi malaking naging epekto sa akin kasi ganyan tayo mga Kristiyano. Na may nagtatanong nga minsan, ba't kayo mga Kristiyano lagi kayo nakangiti kahit problemado na kayo? Parang napatango na lang ako. Sabi ko, salamat sa Lord. Kasi binabago niya ako. Binabago niya yung buhay ko. Kaya, nung encounter ko ang Lord, nung 12 midnight na yun, sobrang thankful. Miyak, na-unload sa Lord lahat. At nagpapasalamat ako doon. Ang bawat isa, kung may mga problema man kayo, i-unload nyo sa Lord. Hihingi nyo ng tawad sa Lord kung may nagawa man kayo. Kasi ang Lord is nag-iintay lang para sa atin. Kaya napakabuti ang Lord. Muli babasahin ko po ang ating verse ngayon sa Santiago chapter 1 verse 2 to 4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Masarap magkaroon ng pagsubok, lalo na pag nalagpasan mo to. Lalo na pagkasama mo ang Panginoon sa buhay mo. Kasi hindi mahirap pagkasama mo ang Lord. Ang mahirap, susuluhin lang natin yung problema natin. Yung mga sabihin, sa Lord na yung problema. Si Lord na yung bahala. At tayo, mag-aantabi lang ng response niya. At magugulat na lang tayo na one time, once may problema tayo, dadaanan na lang natin yun. Lalagpasan na lang. Diba? Ang problema, hindi tinatambayan yun. Hindi ibinibigay sa Lord. Ina-unload sa Lord. Kasi pag hindi natin in-unload yan, sobrang hirap maglagpasan, lalo na kung patong-patong. Ang problema, hindi nababawasan yan, nadadagdagan. Kaya salamat sa Lord sa buhay na ginawa niya sa akin, sa pagbabagong ibinigay niya sa akin mula sa pag-aaral ko, mula sa pamilya ko, mula sa trabaho ko, at nagagamit din sa trabaho bilang isang lingkod niya. Salamat sa Lord. Pinapupurihan ko ang Panginoon higit sa lahat ng Diyos. Siya ang Diyos ng Diyos, Hari ng mga hari. At tanging siya lamang ang makakaintindi sa nararamdaman natin, sa nararanasan natin sa buhay. Kaya yun, maaari po ba tayong manalangin para sa ating closing prayer? Yes, Lord, Panginoon, salamat Panginoon sa araw to, Lord God, na patuloy nga, Panginoon, kay napakabuti, O God, sa akin. Maging sa mga kapatiran, Lord God, ngayon nakikinig, Lord God. Nawa, Panginoon, maging
pulutan ng aral nila, Panginoon, kung ano man yung narinig nila, Panginoon, na mula sa iyo, Father God. Hindi ako yun, Lord God, kundi ikaw, Panginoon. Ikaw ang magaling, Panginoon. Ikaw ang nagkokontrol ng bawat buhay, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang siyang nagpaplano, O God, at ipagkatiwala sa iyo, Lord God. Tunay nga, Lord God, ng salita mo ay siyang buhay namin, Father God. Siyang kinukuha na namin ng lakas, O God, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong salita, Panginoon, magalak kami, Panginoon, kung dumaranas kami ng mga pagsubok dahil alam namin na diyan kami. Diyan titibay ang aming pananampalataya, Lord. Salamat, Lord God, kung wala ka, Father God, wala kami, Father God. Salamat, Father God, patuloy ang blessing mo, Panginoon, ay tunay na umaapaw, siksig, liklik, Panginoon, nagmumula sa iyo, Lord God. Salamat, Lord God, maging ang mga nakikinig, O God, ngayon. Tuloy mo siya, Panginoon, pag-ingatan ng kanilang mga buhay, Lord God. Good health, Panginoon, ang ibigay mo, Lord God. Complete healing sa may mga karamdaman, Father God. Ikaw nang bahala, Father God. Ikaw ang banihon ng kanilang mga buhay, O God, Panginoon. Patuloy na ipagkatiwala sa iyo, Panginoon, yung buhay na ibinigay mo, Lord God. Dahil, Panginoon, yun ang purpose namin, Lord God, na sumunod sa iyo, Father God. Hindi kung ano man yung gawin dito sa mundo, Lord God, dahil sa mga makamundo, O God, Panginoon, na hindi mo gusto, Father God. Salamat, Lord God. Sinasamba kita, pinapupurihan kita, Lord God, at pinapasalamatan kita, Lord God. Salamat, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen.